Pasensya na po Mark, gagamitin ko lang yung video mo ha. Kasi po sinasabi dito ni Mark ay ito raw ito raw away ni Bato at ni Maharlika ay drama lang. Okay? Kaibigan ko po to si Mark, no? Napakabait na tao nito si Mark. Isa po ito sa napaka-humble. Honestly, isa sa napaka-humble na vlogger na nakilala ko. Wala akong nakitang yabang dito kay Mark. But this time, sa tingin ko, may mali siya. Kaya bibigyan ko lang ng komentaryo. Pero syempre, hindi ko naman siya pe-personalin. Sa issue lang po tayo. Issue. Kahit ako po, kinausap ko yung mga kasamahan kong sa Davao, ng mga vloggers. Sabi ko, Brad, ngayon magkakasundo tayo. Pero someday, baka magkakaiba na tayo. Halimbawa, naging pulahan kayo. Natural, babakbakan ko kayo. Babanatan ko yung inyong argumento. But one thing for sure, magkaibigan pa rin tayo. Sisiguraduhin ko that our friendship is more important than politics. Kasi pwede ko namang tirahin yung inyong argumento nang hindi ko kayo pine-personal. Mas importante pa rin yung pagiging pagkaibigan natin. Hindi natin buhay ang politika. Ginagawa lang natin ang dapat natin gawin dahil may responsibilidad tayo sa mamamayan. Sa madaling salita, hindi kita pe-personalin. Ito, hindi ko pe-personalin si Mark. Lalabanan ko lang yung kanyang argumento na mali. Yan ang gusto ko. Kaya kami, kausap ko sila. Kausap ko sila. Bisdak, sila ano. Magkakaiba rin tayo in the future. That is possible. Pero maaasahan nyo yan kay Coach Oli, hindi ko kayo pe-personalin. Hindi ko ugali yun. Itaas natin ang antas ng vlogging. Why? Because this is not about us. Kasi pag ginawa mo ng about us yan, mali ka na doon. Kaya hindi ko sila pe-personalin kahit maging pulaan sila, maging dilawan sila. Sabi naman nila hindi. Pero just in case magkakaiba tayo ng tayo, yung argumento mo lang babalatan ko. Okay? So wala tayong personalan. Pasensya na ha. Mark ha, pero yung iyong lang namang argumento ang aking gigibain dito. Ang panahon ngayon, pawis na pawis ako. Pero mas mainit yung nangyayari dyan po sa Senado. Dito ako sa kabila, sa Diwata Pares. Pero sa Senado, napakainit. Yan, nandun na daw si Mark sa Diwata. Mark, ako may request lang. Kung pwede lang naman Mark, huwag mong mamasamain. Yung mga kaibigan mong vloggers na hindi naman political vloggers, yung tinatawag kong trending vloggers, pwede ba isama mo na kay Diwata? Huwag na sila magsumiksik dito sa politika kasi nabobobo lang yung politika natin eh. Wala naman talaga silang kaalam-alam sa politika. Mga ano lang yan eh, mga sausaw vloggers, trending vloggers, kung saan ang uso vloggers, clickbait vloggers. Pero pag pinanood mo talaga yung kanilang live at saka kanilang video, grabe, wala kang natutunan. Nabababoy lang po yung politika. So Mark, pwede mo bang dalahin sila kay Diwata? Sabihin mo mas malaki kita dyan kasi malakas ang views eh. Total na kay Diwata ka na. Doon na lang kayo. hindi si Mark. Si Mark matagal na yan. Mas matagal sa akin sa politika yan si Mark. Pero yung ibang mga Ensimada vloggers, dalhin mo na dyan. Yung wala namang alam sa politika. Po ng mga kaganapan. Kasi po si Senator Bato, yung kanyang investigasyon sa PDEA leaks, yan po ay parang witch hunt na sinusubukang i-mind condition yung mga tao na si Pangulong Marcos ay gumagamit ng illegal substance at iniimbestigahan ng PDEA. Yan. Ang punto dito ni Mark, mind conditioning daw yung ginagawa kay BBM. Na si BBM ay gumagamit ng illegal substance. Okay? Hindi po ako maghuhusga kung gumagamit o hindi si BBM. Hindi ako maghuhusga kung bangag si BBM o hindi. Taong bayan po. Hindi po ako. Or kung mademanda, korte. Pero wala po sa akin. Pero may tanong ako sa iyo, Mark. Tanong lang naman ito. Do you honestly believe with all your heart hindi gumagamit si
BBM? Kung sa tingin mo hindi, wala na tayong pag-uusapan. Importante, natanong kita, with all your heart, kung kaya mong sagutin, sagutin mo. Diba? Ako, alam ko, alam mo. Ang totoo. Diba? So, nasa sayo na yan. Wala akong pinagbibitangan, ha? Sagutin mo lang. Kahit di ka sumagot dito, itanungin mo lang yung sarili mo. Because you know where I'm coming from. Alam mo yung tanong kong yun. Pero ang nag-agaw pansin doon po sa hearing, okay, ay nung i-call out ni Senator Bato si Maharlika, yung vlogger, sa gitna ng hearing, sa gitna ng investigasyon. Medyo matalaga yun eh. Medyo, Senator ka, kinall out mo vlogger sa gitna ng hearing. That is very, very, very unusual. Ngayon lang ata nangyari yun. Nagbasa ka ng post ng isang vlogger. For me, hindi ko sinasabing mali o tama yun. Baka magagalit sa akin yung makabato o magagalit sa akin yung makamaharlika. Ang punto ko lang po, that is very unusual. Tuloy tayo. Kinall out niya si Maharlika. Pero ba't feeling ko parang, ewan ko, scripted ba? O parang planado yung drama na yon? Pero panoorin natin tapos tsaka tayo mag-react. Ito ngayon. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador natatawa si Marco. Kasi para sa kanya, acting lang to. Diretso natin. gustong malaman ang katotohanan. God damn. God damn. I know you're Hindi ba gandang mura yun, Senator Bato? Pasensya na po. Sa lahat ng mura, wag yan. Wag natin burahin ng Diyos. Tao na lang. monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Napabayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Natatawa siya. Ako sa tingin ko wala namang presyo si Bato. Possible lang pressured siya ng eleksyon or ICC. Possibly, hindi ko sinasabi for a fact. Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Maharlika. Ayan, i-forward ko na kasi napanood nyo naman na yan eh. Discuss natin yung argumento ni Mark. Kung titignan mo, parang iisipin natin na, uy, napahiya sila, nag-aaway sila, nag-ano. Pero, ewan ko bakit meron akong kutob. Ito feeling ko lang naman, baka naman mali ako, na parang ang lahat ay scripted, na ang lahat ay ginawa lamang para naman si Senator Bato ay mukhang hindi masyadong naninira ng administrasyon. Kapag tinanong siya ng palasyo, sasabihin niya, hindi nga parang medyo inano ko pa nga, pinoprotektahan ko nga kayo. So ito ay paraan para makakabig itong si Senator Bato. Diba? Pero ito lang, Senator Bato, kahit kumabig pa yan, kahit tingin nila Maharlika ay pinagtatakpan mo yung taga-PIDEA or ano man, o kung ano, Senator Bato, the damage has been done. Okay, Senator Bato, sabi nga ni First Lady sa kanyang interview kay Tunying, bad shot. Okay, bad shot ka na sa akin. Bad shot na siya sa palasyo. Okay? There is no turning back. Yang ginawa mong investigasyon na yan, that is a declaration of war against the Marcoses. Ibig sabihin, handa ka na na makipagbanggaan head on
makipagharapan head-on sa mga Marcoses, kahit anong bawi mo dyan, kahit sabihin mo ng magaan naman ako dun sa PIDEA eh, kaya si Maharlika nga inaaway ako kasi ang gaan ko daw. Ito ang punto ni Mark, no? Ang punto dito ni Mark, acting lang to kasi para maimbestigahan si Marcos at syempre, alam natin galing kay Maharlika lahat yung mga pasabog para magkaroon ng boses si Maharlika sa Senado, and yet si Bato ligtas. Kasi ikaw muna, pinagbibintangan nga ako ni Maharlika eh, di ba? So ligtas siya, pero yung dapat marinig sa Senado ay nadinig. Ako ito take ko diyan. Kay drama yan, kay acting yan, o hindi, that is not my concern. My concern is, I'm very happy na nadidinig na yan, dinidinig yan sa Senado, yang patungkol sa droga na yan. Yun lang po. Hindi ko napapansinin kung yan ay acting o hindi acting. Ang importante, effective. Pinag-uusapan na siya ngayon, pinag-uusapan sa Senado, para sa atin lahat yan. Kasi dapat ng pag-usapan yan eh. Alam mo, marami naman pinag-uusapan na yan na matagal ng mga vloggers. Si Maharlika, yung iba pa, kami, pinag-uusapan na yung drugs na yan, drug test, yan lahat. Pero iba po kasi pag pinag-usapan mo sa Senado, nasa record na yan, nasa books na nila yan, at mas maraming maaabot yan. Tandaan nyo po, yung impeachment, yung tungkol sa EDSA to, nagsimula yan sa Senate hearing. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali kay ERAP. So, wala na sa akin kung acting yan o hindi acting. Ayoko mag-decide kung yan ay acting o hindi acting. Effective. Na-imbestigahan. Yun lang naman yun eh. Importante na imbestigahan na sa Senado. Dapat matuwa na tayo doon. Okay, tuloy. Pinagtatakpan ko pa si ganito, inaano ko pa si kahit anong bawi mo ng ganyan, Senator Bato, the damage has been done. Para sa kanya, hindi na makakabawi si Bato. Para kay Mark, siguro sa mga pulahan, si Bato, wala na. Kaya masama niyan, para sa ibang DDS, wala na rin si Bato. Tapos sa pulahan, wala pa siya. Siguro mag-decide si Senator Bato kung saan ba siya talaga. But anyway, that's not the issue. Para sa kanila, the damage has been done. Kaya nga dapat matuwa tayo eh. At least iniimbestiga. Para kay Mark, nagdeklara na ng gera si Bato laban sa mga Marcoses. Kasi iniimbestigahan ng droga. Tanong ko, Mark, hindi ba dapat imbestigahan ng droga? Puro ba ang iimbestigahan natin ay si Pastor Kibuloy, SMNI, lahat ng kalaban ng administrasyon ng imbestigahan? Pero if about sa administrasyon, wag na nating imbestigahan. Ganun ba sinasabi mo? Ako naman, trabaho mo yan, karapatan mong mag-hearing ng ganyan, hindi kita pwedeng pigilan, senador ka, you are a duly elected senator, karapatan mo mag-imbestiga kung anong gusto karapatan mo mag-imbestiga according to him. mong imbestigahan. Ang sinasabi ko lang, hindi pwedeng magsisimula ka ng imbestigasyon na ang pakay ay siraan si PBBM tapos you expect na pwede ka pang kumabig, pwede ka pang mag-backtrack ng konti, hindi na. Para sa kanya, wala ka na. Para sa pula, Bato, wala ka na. Hindi mo pwedeng imbestigahan si Marcos, yung kasiraan ni Marcos, tapos nasa pula ka. Wala ka na. Yan yung sinasabi ni Mark. Pero para sa akin, hindi eh. Mali yun. Ito po ay hindi usapang pula o dilaw. Hindi ito usapan kung Duterte ka o hindi ka Duterte. Ang usapan dito, kung ginagawa nyo sa iba na iimbestigahan ng Senado, kung yung mga maliliit na nagdodroga ay di umano ay naiimbestigahan, bakit hindi po pwede pag matataas na tao? Hindi po natin pinagbibintangan si Marcos. Ako naniniwala, baka hindi siya gumagamit. Pero wala namang kwenta yung paniniwala ni Coach Oli. Ang importante, yung investigasyon at drug test. Yun eh. Ako naman naniniwala, hindi siya gumagamit.
O di malalagpasan niya yan. Kahit nga magpa-drug test siya eh. Kaya nga panawagan ko, drug test na lang. Di ba? Felisnel, maraming salamat. Oh, member na siya for 18 months. Ayan, tularan ng magandang halimbawa. Thank you, Felisnel. Diba? Maging patas lang po tayo. Yun lang naman, patas tayo. Hindi po pwedeng yung gusto nyo lang imbestigahan. Yung kaaway lang ng administrasyon ang iniimbestigahan. Eh kung ganyan magiging mangyari sa atin, eh diktador na tayo. Di ba? Ay declaration of war laban sa mga Marcoses. Ibig sabihin, bangga na kung bangga, away na kung away, para simulan mo yung hearing na yan, yung investigasyon na yan. Kung yung awayan mo kay Maharlika, kung totoo man yan, kung drama man yan, kung scripted man yan, 'di ba? It is irregardless. Walang ano yan. Kumbaga, wag tayong magpadala guys, kasi pwede talagang scripted yung away na yan. Pwedeng para hindi ganun ka ano yung dating ni Bato, para medyo kumakabig pa siya ng konti sa administrasyon. Pero yung mga yan, hindi mo masabi, baka lahat ay orchestrated, lahat. Nagawa na nila yung mission nila, na ikalat yung doubt sa tao na si PBBM ay gumagamit at totoo daw yung PDEA files and ano, yun yung gusto nilang isiksik sa ulo ng mga tao. So para sa kanya, ang bottom line para kay Mark, successful na kasi naisiksik sa utak ng tao yung doubts kung gumagamit si Marcos o hindi. At yung document ng PIDEA ay totoo. Hindi na issue kung drama to o hindi drama. Kaya, bagsak ka na Bato sa mga pulahan. Yan ang punto nila. Eh tatanungin kita ulit. Do you honestly believe with all your heart na hindi gumagamit? Tanong lang. Do you honestly believe na hindi totoo yung document na nilabas patungkol sa PIDEA? Tanong lang yan. Wala tayong inuusgahan. Kayo po mga nanunood ang humusga. It's not for me to judge. Pero sa mga vloggers na nasa kabila, do you honestly believe hindi gumagamit? Diba? Yun lang sagot nyo. Diba? Magkakaalaman na tayo doon pa lang. Hindi ko po pinagbibintangan. Okay? Sabi ko nga, hindi ako para maghusga. Pero naman. Alam nyo yan. Alam nyo yung investigasyon na yan. Dati pa yan eh. Kapapanalo pa lang pinag-uusapan na yan. Di ba? Sa mga ibang kaibigan kong pulahan. After the election pa lang, pinag-uusapan na yan. Diba? Sige, tuloy tayo. Conscious tayo. Nagawa mo na yung trabaho mo, Senator Bato. Don't expect na matutuwa sa iyo yung palasyo. That is a declaration of war laban sa administrasyon. At di ko alam kung ano magiging epekto niyan, pero yun lang, bad shot na. Kumaga, the bridge has been burned. Kung si Senator Bongo tahimik pa di ba? Ano lang pero yung ginawa mo, Senator Bato, yan ay isang malaking foul na para sa administrasyon. Ang lumalabas kay Mark, buti pa sila Senator Bongo tahimik. Tapos hindi pwedeng mag-imbestiga ang Senado pagka patungkol sa mga incumbent, patungkol sa mga nakaupo. Parang ganun eh. Diba? Ang imbestigahan nyo lang yung kalaban ng gobyerno. Pero ang gobyerno, wag nyong iimbestigahan. Ganun ang lumalabas dito. Diba? Titingnan nila yan bilang isang deklarasyon mo na kaaway ka na namin. So yun lang. Ganun pala ang kaaway sa kanila. Pag nag-imbestiga sa kanila,
So, Bato, imbestigahan mo na lang si Pastor Kibuloy, araw-arawin mo para good shot ka sa mga pula. Oh. SMNI, imbestigahan mo araw-araw. Si Tebes, tapos si Bantag. Paulit-ulit, puro ganun na lang. Huwag mong papansinin yung mga droga-droga na yan. Yung drug hole na yan, huwag niyong papansinin. Yung PIDEA na yan, yung PIDEA document na yan, huwag niyong papansinin. Basta patungkol sa kanila, huwag niyong pansinin. Pikit nyo mata nyo, busalan nyo bibig nyo. Gayahin natin ang media, ganon. Kung hindi, kaaway na kayo. Yun pala ang kaaway. Yun pala. Ay, Spencer Lacalle, shout out. Ang lang naman masasabi ko dito, kung scripted nga o hindi, we will never know. Dahil ano nila yan, pero ayun na nga, huwag tayong magpaniwala kaagad. Away-away, bahali ka ba? Ito baka coordinated yan. So thank you very much, guys. Ayan. Posible hindi siya naniniwala kasi coordinated. Sa akin, wala akong pake kung totoo o hindi na nag-aaway sila. Saya ko, iniimbestigahan na yan. Ito si Mark, kaibigan to, no? So gaya ng sabi ko, hindi ko naman siya pinersonal. Yung argumento lang niya ang binanata natin. No? Kasi hindi ako naniniwala na, kasi ang paniwala ko po, ang batas ay para sa lahat. Hindi pwedeng, halimbawa, andito si Spencer Lacalle. Yung batas ay applicable sa kanya pero hindi applicable sa akin. Hindi pwedeng ganun. Yung batas applicable sa mga kalaban ng gobyerno, pero kung nasa gobyerno ka, kahit na anong ginawa mo, hindi kayo imbestigahan. Hindi, mali yung ganun. Ha? Ang batas ay batas. Kaya mataas kang nakaupo o mababa ka. Diba? Kaibigan ka ng gobyerno o opposition ka, kapag mali, mali. Oh. T-Rex, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Sabi dito, sakit sa ulo coach ang nangyari kahit nasa UAE ako. Sus ko, para nang nakaka-high blood, sana naman maayos. Kasi alam mo, grabe yung mind conditioning nila eh. Pinasok pa nila yung China. Oh. Sabay yan. Malamang yan, next week, pag imbestiga ni Bato tungkol dyan sa droga, mag-iimbestiga naman ng kamera patungkol naman dito sa China. Gentleman's agreement. Wala, ang gulo-gulo na nating Pilipinas. Kasi yun diyan lumalabas eh. Pag sila inimbestigahan mo, hindi pwede, ka-counter sila. Hindi pwede. Kaya nga medyo nakakasakit ng loob eh. Parang dapat tahimik. Pag may nakita ka't pikit. Hindi, honestly, ito lang tanong ko. Wala na bang karapatan yung ibang vloggers na oposisyon? Pag may nakita kami, pikit. Pag may nakita kami, tahimik. Kundi delicates ka. Really? Ganon? Ano ba ito, martial law na tayo? Kasi ba't ganito nangyayari? Ilocano yung staff ni Senator Bato. Ganun ba? Sabi naman ni Amanda, hawak na ba ng Malacanang pati karapatan ng taong bayan?